ng malawakang pagbabago sa mga pinuno ng ilang komite sa Senado matapos ang pagpapalit ng liderato at pag-upo ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Ilang pamumuno ng komite sa Senado nagbago kasunod ito ng paglipat sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano mula sa dating Senate President Vicente Tito Sotto III noong nakaraang linggo. Sa sesyon nitong Lunes, inanunsyo ni Acting Majority Floor Leader Joel Villanueva ang bagong committee assignments ng mga senador. Kabilang sa mga nabigyan ng mahalagang komite, sina Senador Bongo, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at si Joel Villanueva. Si Senador Bongo ang bagong chairman ng Committee on Health at nananatili rin bilang pinuno ng Committee on Sports. Pinalitan naman ni Senadora Loren Legarda si Senador Bam Aquino bilang chairperson ng Committee on Basic Education habang nananatili siyang pinuno ng Committee on Culture and Arts. Naging chairman din si Senador Jinggoy Estrada ng Committee on National Defense at Committee on Games and Amusement. Itinalaga naman si Senador Rodante Marcoleta bilang bagong chairman ng Committee on Public Services kapalit ni Senador Raffy Tulfo. Nananatili naman si Senadora Pia Cayetano na mamuno sa Committees on Ways and Means, Energy and Sustainable Development Goals. Patuloy ding hahawakan ni Senador Robin Padilla ang Committees on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Ayon sa ulat, 4 na miyembro ng bagong minority bloc ang nawalan ng committee chairmanship matapos ang pagboto kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kabilang dito sina Senador Risa Ontiveros, Senador Bam Aquino, Senador Raffy Tulfo at Senador Erwin Tulfo na dating may hawak ng mahalagang komite bago ang leadership shake-up. Matatandaang nakabakante pa rin ang pwesto ng Blue Ribbon Committee at Committee on Finance habang nagpapatuloy ang usapin kung sino ang mamumuno sa mga ito matapos ang reorganisasyon sa Senado. Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, humarap ang mga miyembro ng prosecution panel ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte isang araw makalipas mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Nagbabalik si Jade Buhoy. This is also due process for VP Sara. So, pagkakataon niya to. So, it's time for her to face and answer the accusations against her. Iginiit ng House Prosecution Panel na mananatili silang nakatuon sa ebidensya, proseso at mandato ng konstitusyon sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Puspusan na ang paghahanda ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel para sa pre-trial at mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Pinangunahan ni Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro ang prosecution panel matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Luistro, nakaayos na ang paghahati ng mga prosecutors para sa 4 na pangunahing articles of impeachment laban kay VP Sara. We have entered our appearance already as public prosecutors yesterday, and we are bound by the prohibition which is included in the Senate Rules on Impeachment. Nonetheless, we are reiterating our confidence in establishing and proving these 4 articles of impeachment. Kabilang dito ang mga alegasyon ng threats and destabilization, bribery, unexplained wealth at misuse of confidential funds. Payag pa ni Luistro na naghahanda na ang panel para sa mga susunod na pagdinig at presentasyon ng ebidensya sa impeachment court. Ang grupong hawak sa alegasyon ng pagbabanta at destabilization ay pinangungunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor kasama sina Laila De Lima, Isabel Zamora at Jervy Luistro. Nakabatay ang reklamong ito sa umano'y pahayag ni VP Sara noong 2024 kung saan nabanggit umano ang pagbabanta laban kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
Samantala, hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang bribery article na may kaugnayan umano sa pamimigay ng cash envelopes o tinaguriang hope envelopes sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd. Habang ang unexplained wealth article ay pinamumunuan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at nakatuon sa umano'y mga ari-arian at transaksyong pinansyal na hindi umano tugma sa deklaradong kita ni VP Sara. Samantala, si Representative Luistro naman ang mamumuno sa pagtalakay sa confidential funds article na may kaugnayan sa umano'y questionableng paggamit ng 612 million peso na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nilinaw naman ng prosecution panel na maaari pang mabago ang assignments, depende sa magiging takbo ng paglilitis sa Senado. But the discretion to present evidence kung ano pa yung ihahain namin na ebidensya ay nasa kamay ng prosecution. And the court cannot interfere with that discretion. Kasabay nito, binigyang pansin din ng House prosecutors ang Senado sa pag-convene bilang impeachment court. Ngunit iginiit na malinaw sa konstitusyon na hindi lamang ang pag-convene, kundi ang mismong paglilitis ay kailangang isagawang forthwith o walang hindi kailangang i-delay. Ayon sa House Prosecution Panel, mahalagang maging bukas, maayos at nakabatay sa ebidensya ang buong proseso upang matiyak ang pananagutan, transparency at tiwala ng publiko sa impeachment proceedings. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng kabuang 900,000 pesos seed capital fund para sa 95 beneficiaries ng Pamana Livelihood Program sa Hulo, Sulu. Ayon sa DSWD, gagamitin ang puhunan para sa pagpapatayo ng mga sari-sari store ng mga pamilyang naapektuhan ng kaguluhan sa lugar. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng ayuda sa mga miyembro ng 3 livelihood associations mula sa Bitanag, Buhanginan at Cagay. Bahagi ito ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana na layong tulungan ang mga komunidad na dating apektado ng armadong tunggalian. Sa hiwalay namang pagbisita sa Parang Sulu, kinumusta rin ni Gatchalian ang mga miyembro ng Hablonsin Kababaihan Association na tumanggap ng suporta mula sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Ayon sa DSWD, umabot na sa humigit kumulang 50,000 pesos kada buwan ang kita ng organisasyon mula sa kanilang tradisyonal na paghahabi ng tela matapos makatanggap ng 300,000 pesos livelihood assistance noong nakaraang taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.